hindi ko po in-expect na Creamline po kukuha sa akin. Dream teammates ko, dream team po. And yung mga taong nilulook up ko rin po. Corby, kaya mo yan. Hindi po talaga. Ayun po, hindi. Kasi po, like, dami po kami and lahat po magaling. So, ayun po, kailangan mo din po talaga galingan lagi. So, for me po, parang wala naman po kong in-expect sa draft. Siyempre po, minanifest ko lang po na magka-team. Kahit hindi na po first round pick or second round, basta magka-team lang po talaga. Actually, wala ako expectation kasi first time kong umattend ng draft and hindi ko alam kung paano nagde-decide sila coach, sila Sir Alan, ganyan. But merong mga list talaga kung sino yung mga gusto nila talagang makuha. So, syempre madami yun kasi mamaya may makakakuha ng ibang team. So, isa-isa rin yung tinanong ko kung ano yung bakit ito, bakit siya yung naisip niyong isama sa list, ganyan. And actually ako, hindi rin namin na-expect talaga or hindi namin inaasahan na si Barbie talaga yung makukuha. Kasi, well, ina-expect din namin na baka makuha siya ng ibang team. And ayun nga, it's more on depende talaga kung sino yung matitira doon. Kasi last pick up. Nung time po kasi ng draft, like na blank space po kasi ako. Kasi hindi ko po in-expect na Creamline po kukuha sa akin. Siyempre sa dami po naming player, ako po yung napili. So parang blanco po talaga yung isip ko kasi yun din po yung mga dream teammates ko, dream team po. And yung mga taong nilulook up ko rin po. Sobrang sarap sa feeling kasi yun nga po, ina-idolize ko si Ate Gemma. And siya pa yung andun po sa akin. So parang di po ako makagalaw, stiff po ako kasi parang nasa starstruck po ako sa kanya that time. And, Oo, wala siyang isang tanong, isang sagot. Barbie, kaya mo yan. Yes, kasi siya rin, on and off, I mean, hindi niya rin talaga nakita yung potential niya sa UAAP. I mean, hindi niya nalabas yung gusto niyang ilabas. So ngayon, parang nakikita ko siya na talagang dito sa Creamline. And dito sa Creamline, parang mas mailalabas niya yung laro niya. And sana, yung personality niya rin lumabas dito. Kasi, syempre, good vibes, happy-happy. And sana, yun, mas ma-enjoy niya yung team and mas maging mahaba yung pasensya niya. Kasi sobrang bata niya pa and sobrang dami pang mangyayari sa kanya sa buong pro career niya. So, yun, maging patience lang talaga yung kailangan. for me po, na-inspire po ako sa kanila kasi like, iba po kasi yung college sa pro. So, mas madami po akong natutunan ngayon sa kanila po na hindi po tinuturo. Like, minsan po sa paggalaw mo po sa court na onting parang mali po. Parang hine-help po nila kami agad para ma-correct po yun. And parang nakaka-motivate po siya kasi sa team po na to, parang lahat po talaga gumagalaw. And like, lahat po may high energy. So, sumasabay din po kami. Ayan. Hindi ko ina-expect na aabot ako sa ganitong point ng career ko. Like, dati kasi hindi naman namin ina-expect na lalaki yung volleyball eh. Kumaga, yan, may volleyball kasi passion mo siya eh. Pero hindi namin na-expect na ganito siya kalaki, na madaming kaming mahihikayat na mga ate, na mga bata na gusto maglaro na ng pro. So, grateful ako na naging part ako nitong pro league. And sana, mas lumaki pa yung volleyball, mas tumaas yung competition. Kasi hindi lang sa pro eh, lumalaki na rin tayo internationally. So, sana after 10 years, nandun na tayo sa gusto natin ko. Sobrang grateful po and blessed. Kasi, ayun po, like, hindi ko po kasi in-expect talaga. And sobrang happy ko rin po na napunta ako dito kasi ang dami ko pong natutunan sa mga ates and coaches po. Sobrang excited na may onting jitters po kasi ibang level na po and makakasama ko po yung mga ina-idolize ko po. Ayun. Sabi ko nga kanina, medyo may similarities kami lang na naging journey namin sa college. Like, nandun yung kaya mong pakita kung ano yung kaya mong gawin, pero hindi lang napapakita. So, nandun yung potential, pero I think kailangan mo lang maging patient. Kasi ako talaga umabot ako sa point na parang
ito pa ba yung, sa volleyball, sa akin pa ba yung volleyball? Love pa ba ako ng volleyball? Like, kino-question ko siya. But now, nandito ako sa Creamline, worth it lahat ng paghihintay ko and lahat ng sacrifice ko. So, kailangan lang maging patient ka. Ayun lang, as in patience talaga. Huwag kang mahiya. Kasi sobrang mahihain talaga siya. Pero hindi, literal na huwag kang mahiya. Kasi itong Creamline, hindi ito binuo lang para lang magbalaro kami ng volleyball. Binuo to kasi nakabuo tayo ng pamilya. So ngayon, I think nasa tamang team ka para mailabas mo yung totoong ikaw, mas ma-enjoy mo yung volleyball. Hindi ko talaga makakalimutan na maging mahaba yung pasensya mo kasi yun talaga yung magpapatatag sa'yo hanggang dulo. So, ano lang, and enjoy mo lang. Bata ka pa, and sana yung focus mo din yung health. Yan. So, sobrang importante ng health. Hindi mo pa na-experience ngayon, pero pag tumagal doon mo malalaman na sobrang importante ng recoveries, ganyan. So, nasa natin, ayun ang pinaka-advice ko din. Kasi medyo na Thank you po sa pag-guide sa amin sa training, and yun po, madami po kami natutunan, and I hope po continue po pa rin po kami i-guide. Thank you! Ayan, next time, hindi na siya maya. Next time ikaw na yung nandito, meron na dyan. Oo, kaya kailangan.